Masayang araw po mga ka-PL. Siguro naman po lahat po tayo nabalitaan ho natin mga kababayan. Yung tungkol po sa nag-viral nung nakaraang linggo na isang Move It driver na naghahanap buhay para meron siyang maihandang pagkain sa hapagkainan para sa kanyang pamilya at kanila pong salasaluhan ay hinold up. Buti sana kung hinold up lang pinatay pa. Nag-viral ho yun sa social media noong nakaraang linggo, mga kababayan. Ngayon, dahil nga sa nag-viral, itong si Kuya na Move It driver na hinold up ng isang tarantado, animal, kawatan, hindi patas lumaban sa buhay, na ngayon ay nasa kulungan na, pinuntahan po ni Miss Ivana Alawi, mga kababayan, ang burol ng isang grab driver na napatay nga ng hold-upper. Sa awa at kabutihang loob nitong si Ivana Alawi, mga kababayan, nagbigay siya ng tulong sa pamilya. Naawa siya Siyempre, nakita niya siguro may mga anak. Wala nang bubuhay sa kanilang mga anak. Anak niyang naiwan niya dahil sa isang taong hindi patas lumaban sa buhay. Naawa siya sa may bahay, no? Dahil nangungulila, hindi malaman kung saan kukuha ng pang-araw-araw nilang pangangailangan o gagamitin, lalong-lalo na at meron pang mga estudyante. Mabuting tao si Ivana. Gusto lang tumulong sa naiwan ng isang grab driver na naging biktima ng mga kawatan. Aba, parang minasama pa ho yata, mga kababayan, ni Auntie Claring o ni Auntie Claire. Parang minasama pa po ang ginawa ni Ivana Alawi. Ni Claring, mga kababayan. Eto ho ang balita. Matakinunin nyo imbis na matuwa. Ito po ang sinabi niya. Ob ka? Sabi mo dito sa post nitong si Ver Vlog, si Busa. Ayan. Yusek, dismayado kay Ivana. Kita nyo na, mga kababayan, Ivana Alawi, bumisita sa lamay ng rider na namatay dahil sa hold up. Maraming netizen ang naka-appreciate sa vlogger dahil mabilis itong dumalaw at nakiramay at nag-abot ng tulong. Di ba? Nakita ho natin, mga kababayan, ang pagdalaw ni Ivana Alawi, nag-viral din po yun, mga kababayan. Nag-abot ng tulong. Naaawa siya sa mga naulila nitong grab driver. Pero, eto po, mga kababayan, ang naging tugon di umano ni Lucaret na Auntie Claire. Ito sabi niya, wala akong problema sa pagtulong mo. Okay. Pero, konting respeto naman, iha. Gawain yan ng Pangulo. Huwag mo sanang pangunahan. Kita nyo na, mga kababayan? Gawain daw po ng Pangulo ang tumulong at dumalaw sa kung sino man na naging biktima sa pang-hold up. Sarap niyong murahin, mga visit kayo. Auntie Claring, nasaan ang Pangulo mo? Akala ko ba gawain ng isang Pangulo o ng Pangulo ang dumalaw? Katulad niyan, merong na-hold up, namatay. Nasaan ang Pangulo? Auntie Claring, nasaan? Ang lakas ng loob mong sabihan si Ivana Alawi na huwag mo sanang pangunahan ang Pangulo. Dapat nauna siya. Noong mismong araw ng lamay, nung driver na pinatay, dapat naroon na kaagad ang Pangulo. Nasaan? Ngayon, na merong isang vlogger na nagmalasakit, tumulong sa pamilya nung itong mga naulila.
sa pamilya nung na-hold up na driver, aba, parang hindi pa ho ninyo nagugustuhan ang ginawa ng butihing vlogger na ito. Anong klaseng pag-iisip yan, Auntie Claring? Ha? Ganyan ka ba kaboba? Anak ka ng yawa ka. Ha? Ngayon, hinahamon ka namin. Sabihan mo yung presidente mo na pumunta ngayon sa Lamay nung Grab driver na namatay kung hindi pa man siya nalilibing. Oh. Kung hindi pa nalilibing yung Grab driver, papuntahin mo yung Pangulo mo para hindi kayo maunahan. Abang yabang-yabang mo. Sasabihin mo, huwag mo pangunahan ng presidente. Gawain ng presidente. Nasaan yung presidente mo? Putang inang buhay ito. Di ba, mga kababayan? Baka nga kahit sa lamay ni Mima na vlogger mismo ng Pangulo, baka nga hindi magpunta yung Pangulo ninyo eh. Oo, naroon na tayo, nagpaabot kayo ng tulong, pero iba yung naroon. Iba yung, di ba, yung, siyempre, tauhan mo yan, kumbaga eh. Vlogger mo yan, tagapagtanggol mo yan eh. Respeto, hindi pumunta siya. Baka pati kay Mima, hindi pumunta yan. Yung presidente nyo. Pupunain ninyo ang ginawa ni Ivana. Ang ganda-ganda ng ginawa ng Ali eh. Nagmalasakit, tumulong sa pamilya dahil wala nang bubuhay. Wala nang maghahanap buhay para sa kanila. Wala nang magpapakain para sa kanila. Baka binigyan pa nga ng trabaho yung may bahay. Baka binigyan ni Ivana ng trabaho. Pinupunahan ninyo. Anong klaseng pag-iisip yan? Auntie Claring? Ganyan ka ba kasira ulo? Nagtatanong lang ha. Ganyan ba kasira ulo mo, Auntie Claring? Pati yung pagtulong, pupunain pa ninyo. Wala na nga kayong ginawang matino eh. Wala na kayong ginawang maganda eh. Puro paninira sa mga Duterte. Samantalang mga Duterte may mga nagawa sa bansa. May naiwan na mga naging proyekto ng dating Pangulong Duterte na ngayon pinakikinabangan nating lahat. Kamusta? Ang presidente natin ngayon, Auntie Claring, visit ka. May nagawa ba? May nagawa ba? Wala rin naman Buti pa yung vlogger. Kasi iba na may nagawa pa. Baka naman nai-insecure ka lang sa kagandahan at kagandahan din ng katawan ni Ivana. Ikaw kasi kulubot na yung buray mo eh. Uga, tuyo na yung buray mo. Si Ivana, siyempre, batang-bata, mga kababayan. Kagandahan. Ang ganda pa ng katawan. Ikaw, Auntie Claring, o kayo nang humusga sa aling yan, mga kababayan. Baka naman, naiinggit ka lang. Ba't di ka tumulong? Kahit ikaw na lang. Kahit wag na lang yung presidente mong bangag. Kahit ikaw na lang mismo ang pumunta doon sa lamay ng Grab driver na pinatay ng hold-upper. Nagawa mo ba? Buwa ka ng ina mo. Hindi mo nga kayang gawin eh. Tapos ngayon, pupunain mo yung ginawa ni Ivana. Mahiya ka naman. Nagmamalasakit yung ale. Tumulong. Pati yung pagtulong niya, pupunain mo. Kayo nga, walang nagawang tulong, mga buwisit kayo. Pupunain nyo pa ang pagmamagandang loob nitong si Ivana Alawi. Naku po, mahiya-hiya naman po kayo. Mahiya-hiya naman po kayo. Wala na kayo nagawa. Puna pa kayo ng puna. Mga visit kayo. Di ba? Tama ba yon, mga kababayan? Tama ba ang naging asta ni Auntie Claring na punain niya? Ang ginawang kabutihan ni Ivana? Ang makakagawa lang yan, mga kababayan, may saltik ang utak. Pero hindi ko po sinasabing may saltik ang utak niya. Mga kababayan, kayo na lamang po ang humusga. Kung may saltik ang utak ni Auntie Claring. Claring, lukring. Doktong kasi Claring. Claire na
Yan na. Wag na, wag na. Okay. O ito pa, isa pang balita, mga kababayan. Ito na ang pinangangambahan po nating lahat. Na baka pati yung nangyari kay Mima Alicia ay ipahid pa ito sa mga Duterte. O baka ipopolitika ho nila ito, mga kababayan. O ito, kalalabas lamang po ng balita. Ano ho? O kayo na lamang pong humusga ulit, mga kababayan. O ito, basahin ko na lang. O. Philippine National Police o PNP, Chief General Jose Melencio Nartates Jr. has ordered the National Capital Region Police Office o SCRPO to examine all possible angles in the fatal shooting of 24-year-old vlogger Mima Lipata, known online as Mima Alicia, in Caloocan City, including her political content and social media engagement, mga kababayan. Yan na ang sinasabi ho natin dyan, mga kababayan. Yan na po ang isa sa pinangangambahan po natin, mga kababayan, na baka mapasukan po ito o mabahiran po ng politika itong pagkamatay ni Mima Alicia. O including her political content and social media engagement, mga kababayan. Sino ba ang binabanatan ni Mima Alicia? Kung hindi ako nagkakamali, puro mga Duterte. Lalong-lalo na si BP Inday Sara na ngayon nahaharap sa isang impeachment trial na kasama dito ang grave threat di umano. Dahil lang doon sa sinabi ni Inday Sara na kapag ka ako ginorgor, meron akong kinausap. Gorgorin din si Bangag, gorgorin din si Kokak, gorgorin din si Tambaloslos. Hindi ho nila naiintindihan yon. Sa palagay ko, ang Lord, ang sinasabihan, ang ibig sabihin no ni Inday Sara, na kinausap ko na siya. Hindi lang gumanong si Inday. Di ba? Diyan sila matatalo kapag oras na humarap na si Inday, mga kababayan, sa impeachment trial kung magaganap at mangyayari man. Di po ba? Pati daw po, mga kababayan, ang kanyang ang content nitong si Mima na pagiging political content creator at social media engagement. Kita nyo na, PNP proves political angle online activity in killing of vlogger Mima Alicia, mga kababayan, na sabi po rito. Political angle, kita nyo na, online activity in killing of vlogger Mima Alicia. Yan na. Pinupolitika na po, mga kababayan. Yan ho, ang nakakatakot riyan, mga kababayan. Ngayon, eto, kayo pa rin po ang humusga. Mahirap po kasi, mga kababayan, kapag kami po ang humusga. Alam nyo naman po, marami pong mga matang nakatingin ho sa amin, mga kababayan. To the rescue kaagad, yung nasa NBI. To the rescue, para ipagtanggol yung kanilang Panginoong Banga. Ito ayan yung babasahin ko, mga kababayan. Yung pinakataas sa bandang kaliwa ho, mga kababayan, yung mga maliliit na letra na yan. At saka itong nasa gitna, ayan, nakikita niyo naman po. Parehas lang ho yan. Isa lang ho yan, dinuplicate lang, pinalaki lang itong isa, nilagay sa gitna para mas klaro. So, ang babasahin ko na lang po, ito nasa gitna at saka nasa baba, ito, yan na lang po ang babasahin ko. At saka yung pinakagilid,
intindihin po ninyo maigi mga kababayan. Ito'y karugtong pa rin po sa pagkakasawi nitong si Mima Alicia. Ito ho, simulan na po nating basahin. Napakaliliit po ng letra mga kababayan, kaya kinakailangan ko pong i-zoom ito na maigi para mabasa ko po. Alam niyo naman po, bulag na ho tayo eh. O eto, ang sabi nitong si Mine Hales, mga kababayan. Pinakikialaman. Bakit daw siya pinakikialaman namin? Kaya nga, madaming galit sa kanya na taga doon sa amin. Ibig sabihin, taga doon sa lugar nila Mima. Ayaw daw ni Mima, mga kababayan, na pinakikialaman siya. Kaya daw madaming nagagalit kay Mima na taga-kabaryo niya. O, kasi pinakikialaman siya. Huwag niyong pakialaman. O, wala kayong pakialam sa buhay ko. Kumbaga parang ganun ang senaryo. O, ito pa. Sabi naman itong si Kaijin Mira. Meron pa siyang itinag na pangalan o na-replyan. Itong si Ate Jaila. Ate Jaila, patay na po talaga ang pinsan namin na si Alicia. Baka ayaw lang talaga ni May Sandra na i-public kasi nga dahil sa nangyari na pinagtatawanan ang nangyari kay Alicia. Kakarating nga lang kahapon ni May Sandra dito sa Manila. Galing kasi Samar ang nanay niya. Kahapon pa lang inasikaso ang bangkay niya sa morgue. Eto na, yung nasa gitna, mga kababayan, ano kaparehas dun sa gilid. Okay? Mas magugulat po kayo, mga kababayan, sa susunod na babasahin ko pa ho pagkatapos nito. Naku, siya lang po kasi ang bumubuhay sa kapatid niya at nanay niya. Wala kasi siyang tatay, kaya pinasok niya ang trabaho na yon. Pinangako niya kasi sa sarili niya na iaahon sa hirap ang pamilya niya. Kaya lang sa maling paraan. Paano nasabi nitong si Kaijin Mira na maling paraan? Sa maling paraan niya ginawa. Dati pinagsasabihan pa namin yan, pero kami pa ang masama sa paningin niya. Nagkasagutan nga kami noon dati dahil sa pinagsasabihan naman siya, minamasama niya, bakit daw namin siya binabatikos sa paninira niya, hindi naman daw niya kami pinakikialaman. Bakit daw siya pinakikialaman namin? Kaya nga, madaming galit sa kanya na taga doon sa amin. Ayun. So, dugtong pala ito, mga kababayan, itong binasa ko kanina. Okay? O, eto na. Eto na. Yung mapapaisip ho talaga kayo, mga kababayan. Kaya, uulitin ko, kayo na lamang po ang humusga. Okay? Yes! Sabi nitong si Brent Boston yata, itong labo ho, di masyado mabasa. Sabi ni, nag-reply siya sa comment nitong si Jemmel D. Dolor. Ayan ha. Jemmel D. Dolor. Ayan. Yes, corrected by. Siya talaga ang grabe ng baho ng bunganga niya. Kung pagsabihan niya si Sara or VP, Ultimo Bulate, di kayang kainin ang mga pinagsasabi niya. Pero tumigil siya sa pagmumura kay VP Sara at nanahimik na siya. Hindi ko lang sasabihin ang buo kasi taga Caloocan Norte din ako. Ibang barangay lang siya, pero magkalapit lang kami. Bayaran siya. Ayan ha, hindi ako may sabi niyan. Nagbabasa lang po ako, mga kababayan. Binayaran, ayun, binayaran pala, sorry po, hindi pala bayaran. Bagay, wala nga pinagkaiba. Bayaran tsaka binayaran, parehas lang naman yan.
Binayaran siya at sinusuportahan sa retoke niya. Kapalit ang siraan si BP. Pero kalaunan, din niya kinaya ang gustong pinapagawa sa kanya, nasiraan pa si BP. Kaya siya nag-stop sa paninira. Ayan na, nag-stop siya sa paninira. Pinatay naman siya. Siyempre, ikaw ba naman, alam mo na ang galawan nila, tapos biglang di mo masikmura, although pinagbigyan mo na sila kapalit sa retoke mo. Kaso, na-realize niya talaga na di daw niya kaya sabihin na sa isang tao nasiraan pa dahil nakikita niya na hindi naman ganon talaga kasama at hindi totoo ang mga salitang gusto nila ibato kay BP. Okay? Kaya huminto siya pero dinedo naman. Okay? Dinedo naman. Kaya malinaw na mga kakampo lang nila ang gumawa para isisi at ibintang na naman sa mga Duterte. Ayan na. Lumalabas na unti-unti ang istorya, mga kababayan, related to doon sa binasa kong balita kanina. Baka ulitin ko, baka related ito. Pasensya na kung hindi ako nakapagsalita ng baka kanina. Ayan. Baka related ito, ulitin ko Dinedo naman siya. Kaya malinaw na mga kakampo lang nila ang gumawa para isisi at ibintang na naman sa mga Duterte. Hawak ni Trililing yan Ayun na, mga kababayan. Si Mima di umano ay hawak ni Trililing. Kaya alam na this. Alam mo naman ngayon, panahon, na kapag kakampi ka na nila, kailangan buo ang loob mo at kaya mo panindigan. Pero siya umurong kasi. Kaya buhay ang kapalit. It's sad to say na wala ka ng freedom kapag once na naging kasapi ka na nila. Kita nyo na, mga kababayan. Ano hong masasabi ninyo? Na tumigil na daw pala ito sa pagmumura o pambabastos o pangbabatikos kay BP Sara. Kasi hindi niya na daw po masikmura. Ayon po dito sa binasa ho natin, mga kababayan. Kasi nakikita naman daw ni Mima Alicia na hindi naman daw masama si BP Inday Sara. Siguro nakonsensya na. Teka, mali itong ginagawa ko. Kailangan kong tumigil na. Total, nakaipon na ako. Parang ganun siguro ang senaryo ba? Nakapagpundar na ako sa probinsya. Nabigyan ko na ng negosyo yung aking nanay. Malay natin, baka meron nga talaga negosyo. Tama na, nakakonsensya na ako. Titigil na ako. Lumipat ng bahay, nagpakalayo-layo. Doon sa Kamarin, Caloocan, na parang may tuturing ho nating liblib na rin. Pero mga kababayan, ayon nga sa sinabi natin, malinaw na daw po na mga kakampo lang di umano nila. No? Saan ba yun? Kakampo lang nila ang gumawa para isisi at ibintang na naman sa mga Duterte. Ayun, mga kababayan. Ako po, matindi ho, mga kababayan. Kung totoo man ito, kung totoo man ito, mga kababayan, maaaring ba ninyong kausapin kung sino itong si Brent Voston o Vaston ba ito? Blur kasi ho dito sa akin, mga kababayan, hindi ko na po masyado mabasa. Alam niyo, medyo masira na ho mata natin No? Bakit kaya nasabi ito lahat ni Brent Voston na para bagang kilalang kilala niya itong si Mima Alicia na parang ikinikwento ni Mima Alicia yung kanyang nararamdaman dito kay Brent. Ikinikwento niya kay Brent yung kanyang, Brent, parang ganun ba? Brent, ayoko na. Hindi naman talaga masama si BP Sara. Ito lang yung ipinag-uutos sa akin. Nakukonsensya na ako, Brent.
Gusto ko na tumigil. Nilipat ako ng bahay, magpapakalayo-layo ako. Naku, kaliit ho ng Manila. O, yan. Tapos may lumabas na mga conversation na di umano'y tungkol sa pera ang kanilang pinagtatalunan na para bagang lumalabas na ng 11 etong si Mima Alicia. O, di ho natin alam kung sila ba'y totoong nagkaonsehan o baka dahil lang yun sa negosyo na nagkaonsehan din. Ha? Baka nagkaunsehan sa bigay ni Boss B. O, sino ba kasi yung Boss B na yan? Hindi naman natin kilala yan. No, mga kababayan, ano ba itsura ng Boss B na yan? Kasi ang kilala kong Boss B na pwede nating tawaging Boss B, Boss Bangag. Yan lang o eh. Ha? Boss Bangag. Bagay, marami pa pong bangag, mga kababayan. Di mo ba? O, ayan, ang istorya di umano nitong si Mima Alicia ayon sa kwento nitong si Brent Vaston, mga kababayan. Ano ho sa palagay ninyo? Itong mga binasa ko, mga kababayan, meron ba itong katotohanan o maaring gumawa-gawa lamang ng troll account o dummy account itong mga galit kay Mima Alicia at eto na ang ginawa nilang kwento laban kay Mima Alicia. Kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan. Hanggang dito lang po. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.